Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. The Senate as an impeachment court has the sole power to decide to the impeachment trial. Ito di umano ang kautusan sa kanila ng saligang batas. Ito ang naging pahayag ni Senate President Chis Escudero makaraang umani ang Senado ng malawakang pambabatikos hinggil sa kanilang desisyon ang ng majority senators na ibalik sa House of Representatives ang articles of impeachment against VP Sara Duterte. Aniya ay kung meron mang hindi pabor sa kanilang desisyon ay maaari di umanong magdulog o magreklamo sa Korte Suprema dahil ang Supreme Court ang siyang may karapatang mag-utos sa kanila hinggil sa kanilang aksyon. Ito ay pagkatapos na kinwestiyon ang hakbang ng Senado na motion for remand tungkol sa articles of impeachment ng Vice Presidente. Pati si dating Associate Justice Carpio ay naniniwala na mayroong irregularity sa nangyaring pagpabalik ng impeachment court ng articles of impeachment sa prosecutor which is the House of Representatives. Subalit, ani Escudero ay walang karapatan ang sinuman na utusan ang Senado ng kanilang dapat gawin bilang impeachment court. Ginagalang di umano niya ang opinyon ni Carpio subalit walang nakasaad sa batas o sa Constitution na hindi maaring magmusyon ang Senado ng kanilang nararapat gawin. Nang tinanong din tungkol sa pag-inhibit o recuse ng ilang mga senador na lantarang panig kay VP Sara Duterte ay sinabi ni Escudero na hindi maaring pagbutuhan ng Senado kung sino-sino ang pwede at hindi pwedeng umupo bilang impeachment judge. Dahil aniya ay ang pag-inhibit ay personal na desisyon ng mga senador bilang impeachment judge. Ito ay pagkatapos na lantarang pinapanigan ng mga kaalyadong senador si VP Sara Duterte. Sabi ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, yung ginawa ng impeachment court noong June 10 ay hindi unconstitutional but irregular. Sabi niya na yung ginawa daw ay pagpapakita ng pagpanig ng mga senador kay VP Sara dahil hindi dapat gawain ng isang impeachment court na mag-motion or hilingin ang Kamara na sertipikahan dahil dapat manggaling yon sa kampo ng Vice President na siyang magki-question kung ito ay may paglabag doon sa one-year ban ng Constitution. Ano po masasabi? Ginagalang ko ang opinion niya pero hindi ako sang-ayon. Walang limitasyon ang impeachment court. Kaugnay ng pwede o hindi namin pwedeng pagpasahan. Nakalagay nga sa saligang batas, di ba? Sole power to try and decide. Sa aming rules o sa rules man ng rules of court, walang nakasaad doon na bawal ka gumawa ng ganito o ganyan o ganoong motion. Lahat ng motion pwedeng gawin at pagbobotohan ng impeachment court. Walang limitasyon yun. May mababasa ba siya at may matuturo ba siya na bawal itong motion sa impeachment court? Bawal itong hilingin ng sinumang impeachment court judge? Wala naman. At ulitin ko, bagaman siya ay dating miyembro ng Korte Suprema, hindi siya isa sa magpapasya kung tama nga ba mali ang ginawa ng impeachment court. At hanggang sa ngayon yata, wala pa naman yata nagsasampa ng kaso sa Korte Suprema para questionin yan. Ang proseso ay ito. Kung may ginawa ang Senado o ang Kamaraman na hindi naaayon sa konstitusyon sa pananaw mo, sa pananaw ni Justice Carpio, ni naman, malaya silang pwede mag-question sa Korte Suprema. At Korte Suprema magpapasya kung sino nga ba ang tama at mali. Ganyan yung nangyari halimbawa sa one-year ban na hinihiling na impormasyon ng Senado o ng impeachment court sa Kamara. Kinwestiyon yan sa Korte Suprema at nakabinbin ngayon yan sa Korte Suprema. Nagpahayag din po ang grupo ng yung Philippine Constitution Association na posibleng merong grave abuse doon sa discretion, doon sa pagganap ng impeachment court na kanilang tungkulin nang sila ay magdesisyon na ibalik o i-remand yung articles of impeachment. Yan ba yung parehong PhilConsa na pinamunuan ni Speaker Martin Romualdez noon? Yan, di ba? Pues hindi na ako magugulat sa kanilang posisyon. Pero kung sa pananaw nila ay ito'y hindi naayon sa batas, ulitin ko, malaya silang pwedeng questionin yan sa Korte Suprema na siyang proseso natin sa ilalim ng batas. Ginagalang ko ang kanilang opinyon, pero tulad ng sinabi ko kanina, hindi ako sang-ayon. Dahil pinagbotohan ng Senado yan, 18-5 ang naging boto at wala para sa akin o kanino man na sabihing hindi yan pwedeng gawin ng Senado bilang impeachment court.
Dahil nga sa blanket authority na binigay ng Konstitusyon sa Senado bilang impeachment court to try and decide all cases of impeachment. Magandang hapon po, Yusek. Yusek, manghingi lang po kami ng reaksyon doon sa mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte over the weekend. Una, nagbigay siya ng pahayag tungkol doon sa mga senator judges who are allegedly biased. Ang tingin niya, dapat binibigyan daw ito ng benefit of the doubt. And kung meron man, yung mga biased against her, yun daw yung dapat na mag-inhibit. Your thoughts on this? Makikita naman ng taong bayan kung sino ba talaga ang bias at hindi. At makikita rin ng taong bayan kung sino sa mga senador ang nagtatrabaho lamang ayon sa batas at ayon sa rule of law. Kung ganyan po ang kanyang opinion, wala po tayong masasabi dahil yan po ay nasa kanyang saloobin. Pero with all these issues, Yusek, about being biased, yung mga senator judges, you think na pipreserve pa rin ba yung integridad, especially nung impeachment process? Mahirap magbigay ng konklusyon. Muli, nasa senador na po yan, na siyang umaakto bilang judges sa impeachment court at hayaan na lang po natin ang kanilang pagkilos, pag-evaluate ng pangyayari sa kanila mismo impeachment court at tao naman po makakakita kung sila po ay nagtatrabaho na maayos. Panghuli na lamang po, the Vice President has reiterated her initial statement na meron po kayong koneksyon ni Representative Franz Castro, although you have already cleared that. Once again, pwede po bang paki-explain ulit yon? Because she also reiterated yung garbage in, garbage out na statement niya. Yun na nga po, nakakalungkot dahil mismo ang Vice President, ang Vice Presidente, ay nagiging paulit-ulit na source ng fake news. Anli. Alam na natin, katulad na sinabi ni Ms. Maricel, maliwanag na po ang ating sinabi patungkol dyan. At kayo po mismo, mga taga-media, ay naintindihan na po ito. So nakakalungkot na ang Vice Presidente ay hindi po naiintindihan ang ating sinasabi. So nagiging source of fake news na po or disinformation ang ating Vice Presidente at hindi ito maganda para sa kanya bilang pangalawang nakakataas na leader ng bansa. Marami na rin po siya nabanggit patungkol sa fake news, patungkol sa Pangulo, patungkol sa First Lady, patungkol na rin sa bigas na sinabi niyang maaaring pagkain lang sa baboy. So, sana wag manatili ang pagiging source niya ng fake news bilang Vice Presidente. Salamat po. Thank you, Mase. Next question, Tina Maralit ng Manila Times. Magandang umaga po, Yusek. Ayun. Magandang umaga po, Yusek. Over the weekend po, the PNP Highway Patrol Group accosted two individuals for a traffic violation, and it was later found out that they are involved in an extortion scheme at ginagamit po ang pangalan ng first couple, particularly First Lady Lisa Marcos. May nakarating na po ba ito sa first couple? Ang balita pong yan ay hindi po natin batid kung nakarating sa kanilang personal, pero ang ganyang mga aksyon ay isang krimen, usurpation of authority, nagpapanggap na may kapangyarihan, pero ang kanilang nagiging trabaho ay pag-extort, ito'y nakakasira sa ating institusyon. Kailangan lamang po talaga silang mademanda, kailangan lamang po silang managot sa batas. Follow-up lang po, ma'am. And it was found out na hindi po ito yung unang pangyayari. Last year po, nahuli na rin po itong same individuals for the same offense, pero nakapagpiyansa. May mensahe po kaya ang palasyo sa mga otoridad? Sa mga ganyan po, hindi po ito dapat pinapalagpas. Ang managot, ang dapat managot, ay dapat panagutin. Hindi natin kasi masisisi kung ang kanyang offense na nakumit ay bailable at talaga makakatakas siya. Pero with this, siguro, tignan po natin, kung ganyan pa rin ang kaso, bailable pa rin yan. Pero sana, with all of you, tulungan natin ang ating gobyerno na mapakita natin itong mga klaseng tao na ito sa pamamagitan din ng pagpapahayag patungkol sa kanilang mga gawain. Maraming Thank salamat you. po. Maraming salamat, Tina Maralit. Next question, Rich Bon Quevedo, Daily Tribune. Good afternoon po, Yusek.
AI-generated videos are circulating online, tackling on big issues such as the impeachment case of Vice President Sara Duterte. And this particular video po was shared by Senator Bato de la Rosa and reportedly by Davao City Mayor Baste Duterte. What is Malacanang's reaction to this po, considering that this technology can border on deepfake videos which can mimic even President Marcos, and what are the steps po that the PCO will take regarding this issue po? Ang pag-share ng mga katulad na ganyan, muli, disinformation, fake news, hindi po sana nanggagaling sa mga opisyal ng pamahalaan. Nakakaduda, mas nakakawala ng tiwala kung mismo sa matataas na opisyal nanggagaling ang mga disinformation at fake news. At mabuti po at ito ay na-correct at napansin po ng ating mga kababayan. Ang sabi nga po natin, kahit po ang PCO, ang pamahalaan ay gumagawa ng paraan para mapahinto ang fake news, pero mas kakayanin po natin ito kapag po tayo tulong-tulong. Katulad po ng sinabi po ninyo, kayo na po mismo at iba natin mga kababayan ang nagsabi na ito ay AI-generated at hindi totoo. So maraming salamat sa inyong pagtulong sa pamahalaan para ma-detect natin ang mga fake news na minsan ay mga taga-gobyerno pa ang gumagawa. Thank you po, Yusek. Follow-up question, Eden Santos, Net 25. Yusek, good morning po. Regarding po dun sa follow-up yung binanggit niya na AI-generated, po. Pero kung titingnan mo yung sinasabi ng mga estudyante, legit naman po yung issue. Ano pong masasabi niyo dito? Sino magsasabing legit at hindi legit na issue? Kung ito ay galing sa isang fake news or AI-generated, so hindi tayo pwede magsabi na ito ay lehitimo o ilehitimo ang issue. Thank you po. Maraming salamat, Eden. With no more questions. Follow-up, Ivan Merino. Ma'am, more on that point, kung sakali hong may nag-share nga ng mga opisyal ng gobyerno, whether purposely or inadvertently, is it incumbent upon them to apologize or to take it back once they realize that it was actually AI-generated and fake? Unang-una po, hindi naman kinakailangan mag-apologize kung ginamit lang naman ng kanila ang kanilang mga talino para alamin kung ang kanilang isi-share ay mali, disinformation, or just AI-generated videos. Hindi kinakailangan mag-apologize kung una pa lang tama na ang inyong ginawa. But ngayon, na naipakalat na, paano na po yung ibang naniwala sa kanila? Considering na binoto sila ng taong bayan. So ngayon, na ginawa po nila, at wala tayong magagawa doon, dapat lamang po nilang i-acknowledge na ang ipinasa nila na video ay hindi totoo at hindi tunay. Thank you. Follow-up question, Alvin Baltasar. Yusek, in connection with that, do you find it irresponsible on the part of those who share the AI-generate video? Irresponsible bang hakbang yung ginawa nila? Lalo may mga government official na nasasangkot. Opo, responsibilidad nila to. Dahil ang bawat salita na binibitawan nila sa taong bayan, leader sila, yaan ay totoo sa pandinig at pananaw ng bawat isa. So dapat maging responsable sa anumang sinishare nila na impormasyon sa ating mga kababayan. Maraming salamat, Alvin. Last two questions, Ira Panginiban. Ma'am, question lang. May penalties for doing this? Distributing, sharing, or giving out false or maybe misleading or AI-generated information? Any penalties? Is the government looking at penalizing them, punishing them, doing anything to them?
Depende po sa sitwasyon. Kung sila man ay nag-comment dito, mayroong kaakibat itong penalty. Depende po sa kanilang partisipasyon. Hindi lang naman ito shinare, kundi nagbigay pa ng opinion. So tignan na lang po natin. Alamin natin ang kabuuan. Is libel or slander an option for these kind of actions, ma'am? Can be. Pero sabi nga po natin, alamin po natin ang punot dulo nito. Mahirap pong magsalita agad na may liability ang isang tao. Ang sinasabi lamang po natin, dapat silang maging responsable sa bawat kilos nila. Thank you, Ira. Last question, Michelle Gilang, All TV. Hi, Yusek. Good afternoon po. Related lang po dun sa school na nasunog sa Quezon City. Kasi marami-rami po yung nasunog na classrooms. If I'm not mistaken, around 20 classrooms. And affected din yung faculty, library, and conference hall, if hindi ako nagkakamali. Meron po bang specific directive si Pangulong Marcos to provide immediate help? Kasi hundreds of students po yung affected nito. Sa ngayon po ay hindi pa po kami nakakapag-usap patungkol po dyan, pero alam po natin na ito ay nakarating na sa kanya. Kapag ka po nabigyan po ako mismo ng direktiba ng Pangulo, ito po ay aking ibibigay sa inyo kaagad. With no more questions, Ma'am Claire? Opo, bago po tayo pumunta sa another good news, gusto ko lamang pong linawin. Nagkaroon po kasi na ito po ay na-air sa News 5, through Braille Mondehar, and sa panayam kay Senator Sherwin Gatchalian, Bantay Balita with Miss Aiza and Nimpa. Nagtanong po kasi sila dito at naibalita na ang Pangulo ay open for dialogue in relation to the impeachment issues. Pero naipaliwanag po natin yan. Nagtanong po si Mr. Ivan Mayrina. Ang sinabi ko pong maliwanag na open ang Pangulo sa dialogue pero hindi po patungkol sa impeachment issue. Maliwanag ko po sinabi yan. Kasi ang lumalabas po na itanong kay Senator Gatchalian at kay Vice Presidente kung ano masasabi patungkol sa pag na-open ang Pangulo or bukas ang Pangulo sa dialogo patungkol sa impeachment issue. So gusto ko lamang po yung i-correct. Hindi po open ang Pangulo sa dialogo sa dalawang liderato ng Congress patungkol po sa impeachment issues. Sa ibang bagay, patungkol sa batas or bill, maaari pong pag-usapan kung hindi sila nagkakasundo at hindi nagiging maganda ang kanilang relasyon. So, yun lang po yung ating gustong liwanagin. Okay? So, patuloy na, pinatunayan. When the prosecution panel will finally give their comment to what happened last night in the Senate. Well, first of all, we welcome the impeachment court's service of summons to the Vice President. Apparently, the jurisdiction over the person of the respondent has been acquired already. She has a period of 10 days to answer. That is non-extendable. And we hope that all issues which are being raised in the impeachment court will be tackled as well in the answer of the Vice President. So finally, the people of the Philippines will see from the answer of the Vice President what her defenses are. Isa lamang po ibig sabihin nito, yung pag-acquire po ng jurisdiction ng impeachment court sa ating respondent kay Vice President Sara Zimmerman Duterte, it only shows na tuloy na ang impeachment trial. No one can stop this anymore because jurisdiction has been acquired already by the impeachment court over the person of the respondent. Now, with respect to the action of the Senate last night, the impeachment court requiring us to issue a certification about the
compliance with the Constitution with respect to the filing of the impeachment complaint, as well as the second order, and that is for the 20th Congress to confirm whether we will pursue this impeachment complaint. Medyo ang prosecution panel po ay nalalabuan dito sa naging order ng impeachment court kagabi. So we resolve to seek the clarification of the impeachment court. With respect to the first order about the certification pertaining to our compliance with the Constitution in filing the impeachment complaint, we maintain our position. Sumunod po kami fully and strictly to the requirements of the Constitution. We did not violate the one-year prohibition rule. With respect to the second order, it is impossible to be complied with because, first of all, 20th Congress doesn't exist yet. Tayo po ay nasa ika-labing-siyam na kongreso pa lamang. Mag-a-adjourn pa po, and we will be looking forward na mag-convene naman ang pa-20 kongreso ng Pilipinas. That will be on July 28, simultaneous with the SONA. I wish to add, nakatanggap po tayo ng liham, or should I say, nakakita ng liham from the social media that the anticipated presentation of the articles of impeachment is canceled. Ang sabi po ng ating presiding officer ng impeachment court, the referral of the verified complaint to the impeachment court mooted already the presentation and the reading of the articles. This will be part of the clarification that we will be seeking from the impeachment court, sapagkat batid po natin na itong presentation ng articles ay bahagi ng Senate Rules on Impeachment, and we seek the guidance, we seek the enlightenment of the impeachment court so we can properly comply to the order that they issued last night. Finally, we wish to take advantage of this opportunity upang pasalamatan po ang taong bayan. Sa lahat po ng sumusuporta sa prosecution panel, sa House of Representatives, we had a mass this morning attended by different civil society groups. May mga nakasama po tayo religious leaders and even victims of EJK. Maraming salamat po. Rest assured, ang House of Representatives, ang prosecution panel, naninindigan po. Tuloy ang laban para sa katotohanan, hustisya, at pananagutan. Maraming salamat po. Thank you, ma'am. Are there anyone from the prosecution panel who would like to give a message? If none, we will take the first question from Marian Enriquez of TV5. Good afternoon po. Excited din yung mic. Ma'am, thank you, Kong Jinky, and to the rest of the prosecutors who want to answer. Meron na po bang update kung natanggap na po ba muna natin itong received copy ng articles, yung pinababalik po na articles of impeachment? Meron na po ba from the Senate? We have no official information yet whether the articles of impeachment, which according to you is being returned by the Senate, was received already by the Secretary General. I hope you understand that
the members of the prosecution panel here has no participation whatsoever in the proceeding of the Office of the Secretary General. Let's wait and see kung anong official information ng SecGen. But ano pong action po ng ating prosecution team? Tatanggapin po ba itong articles of impeachment, yung pag-remand? And what was your reaction to that while watching it last night? Well, in my opinion, as one of the member of the panel of prosecutors, to give way to the clarification which we want to seek from the impeachment court, I would defer receiving the articles of impeachment from the Senate, including whatever orders they will be transmitting to us. This is not disobedience. Definitely, ang gusto lang po natin mangyari is to seek guidance and enlightenment first so we can properly comply with the order of the impeachment court. When you say you would like to seek guidance, may coordination na po ba with the Senate? Ano po yung ginagawa nating pakikipag-usap sa kanila para maliwanagan po tayo doon sa mga orders nila? We will be drafting the necessary motion seeking for clarification of the order which they issued last night. So nakita po kasi namin kanina si Sergeant at Arms ng Senate kanina and hindi nga wala pa pong nag-receive ng copy. So technically hindi po muna tatanggapin ng Kamara ang pagbabalik ng articles of impeachment and magpapasa po muna tayo ng tama ba, ma'am? To give way to our efforts to clarify first the order. In my opinion, I would defer receiving the articles of impeachment, including the order issued by the impeachment court. Excuse me. Yung tatanggap ng order po dito, kung mayroon man, ay ang Office of the Secretary General. Hindi po namin alam kung ano ang magiging action ng Secretary General. Pero kung tanggapin niya, doon po kami magdi-decide. Be that as it may, kami po ay naniniwala na ang power to initiate ng impeachment complaint ay nasa House, lalo na pag pinirmahan ito, in-endorse ng isang congressman at pinagbutuhan sa plenaryo. Itong nangyari